Afternoon. So, kakarating ko lang po dito sa bahay namin, dito sa Naga. Kasi galing po ako ng Albay. Tapos, tabutan ako doon ng ulan. Nag-base muna ako dito, tapos pumunta sa mga classmates ko kasi hindi pa din tapos ang finals namin. So, yan. Wala pa po akong pahinga. Yan yung gusto kong i-point out dito. Wala pa akong rest. Pero, feeling ko kailangan na kailangan ko ng mag-video, mag-explain, para linawin and linisin ang pangalan ko. Kasi, bakit parang dinadamay ako? Bakit dinadamay niyo po ako sa kaguluhan niyo, ba? Diba? Unang-una, sa'yo po, Kuya Redzin, wala po akong ginawang masama sa'yo. Wala akong sinabing masama sa'yo. Especially kay Fiancé, kay Dr. Love, wala akong sinabi. Wala akong, sa pagkakaalala ko wala po akong ginawang masama sa inyo, wala akong sinabing masama sa inyo para pagsalitaan mo ako ng mga ganyan. And para pagbintangan mo ako ng kung ano-ano. So yan, may nag-send sa akin ng video na to nung nasa biyahe ako kanina. Kaya wala biglang umalit sa mahigit sa kanino. Sa'yo sa nagsulsul kay Fiancé na magpatuloy. Nagsulsul kay Fiancé na magpatulfo. Yan po ang hirap Ang hilig, paano natin irereklamo ang isang bagay na sa pamamagitan ng pagsasalita natin, di ba? Si Redzin, nagpaaway lang. Ipaaway lang kayo. Kung hindi natin alam ang mga ibig sabihin ng mga words na binibitawan natin, di ba? Paano na natin makukuha kung ano man yung justice na sinasabi nyo kung hindi nyo nga alam kung ano talaga ang tamang term sa mga bagay-bagay, di ba? Ang mga accusations nyo, salto-salto. Kaya alam nyo, ayaw ko po talaga, as much as possible, di ba sabi ko, ayaw kong manghimasok. Ayaw kong ma-involve sa ganitong issue kasi sobrang tabi ko na pong issue and may mga inaayos ako personally. And ayaw ko sana to idagdag sa mga isipin ko. Pero sige, dahil gusto mo, sige po. And, yung sulsul, dyan muna tayo sa sulsul na sinasabi mo. Paano susulsulan ko? Ito ang message namin. May 6, 9:34 po ito, PM to, PM. Sending you hugs and prayers, be. Hindi pa po ito nangyayari yung pagpapatulfo, yung live nila. Wala akong idea kung sino ang ipapatulfo niya, ganyan-ganyan. Pero madami kasi nagko-comment sa live ko noon, kaya na-curious ako. Tinanong ko siya. Sabi niya, ang reply niya sa akin nung sabi kong, sending you hugs and prayers, be. Thank you, Ate Medit. Hindi naman ako makikipag-away sa kanila. Paglalaban ko lang pamilya ko. Siyempre, bilang ate niya, tsaka, diba, parang may mga pinagsamahan. Lahat mo ng Kalingap Angels, wala ako sa kanilang hate or tampo, ganyan. Lahat sila love ko. Especially nung andun pa ako sa Kalingap. Kaya nag-advise po ako bilang ate. Sabi ko, as long as tama ang pinaglalaban mo, especially pag about family mo, go lang and mag-pray ka lagi. God bless you. Sana mahanap mo yung peace of mind and justice na deserve mo. Tapos tinanong ko siya, totoo ba yung mapunta ka sa Tulfo? Tapos sabi niya, andito na ako ate. Sabi niya, oo ate. Sabi ko, nasa Tulfo ka? Sino ipapatulfo mo be? Sobrang haba ng pila dyan sa labas and sa loob. Tapos may mga messages pa po ako, hindi na siya nag-reply. Kaya ang ginawa ko, in-unsend ko naman na. Kasi parang useless naman na yung mga sinasabi ko kasi ando na siya and hindi niya na po ako sinagot. Hanggang sa napanood ko po yung live na si Kuya Val and si Kuya Ram pala ang ipapatulfo niya. Hindi ko po yun alam. Kasi kung alam ko, a-advisean ko siya bilang ate. Kasi para sa akin, mali yung, diba, kahit anong issue pa yan, kahit gano'n pa kasama ang loob natin, hindi para atakihin ang taong mga tumulong sa atin. Kahit ano pang misunderstanding yan. Totoo po yan ang sinasabi mo, Milit. Wala silang utang na loob. Hindi ba? Ayaw ko to sabihin kasi alam kong makakapanakit ako sa mga
sa mga sabihin ko. Pero hindi ko ito i-filter. 'Di ba? Kasi para sa akin, hindi pa din enough reason yung pagiging, yung misunderstanding natin sa mga taong tinulungan tayo. 'Di ba? Sa lahat po ng tumulong sa akin, hindi ko sila, hindi ko sila, hindi ko sila binastos or parang sinagot-sagot ng sobrang below the belt. Kasi alam ko kung saan ako magsastand bilang natulungan. And alam ko kung paano tumanaw ng utang na loob na kahit ano man ang sabihin mo sa akin na masakit, ang sasagutin ko lang is yung kung anong alam kong tama. And kung ipaglalaban ko man ang sarili ko, I'll make sure na alam ko pa rin kung saan ako magsastand. So, huwag mo po sabihin yan sa akin na balimbing ako. Kasi wala akong sinabing masama kay Beyonce about sa Kalingap, especially kay Kuya Rab and kay Kuya Val. And hindi ko siya sinabi na, sige na, ipatulfo mo sila, ganyan-ganyan. Wala po akong sinabing ganyan. Oo, nag-message ako sa kanya na yung ginawa ko kasi 'di ba, kung maalala niyo po, nagpatulfo din ako and may pinatulfo din po ako. And ang ginawa ko doon, nag-video muna ako. Tapos pinost ko sa social media para mapansin agad ng RTI sa loob, 'di ba? Yun lang po yung shinare ko sa kanya. Pero hindi ako nag-advise sa kanya na ipatulfo niya si Kuya Rab and si Kuya Val. And hindi ko po alam na si Kuya Rab and si Kuya Val yun. Kaya huwag ka po magsalita sa akin ng ganyan, Kuya Redsing. Kasi sobrang mali ang accusations mo. And hindi mo po ba alam ang mga term na ginagamit mo? Sulsul. Saang part doon ang panunulsul? 'Di ba? Na high blood mo ako. Wala po akong ginawa or sinabi sa inyong masama para ganyanin niyo ako, Kuya Redsing. Grabe yung niyo, yung accusations mo sa akin. Ano pa yun? Ano pa yung sabi mo dun sa video mo? Balingbing. Ano naging balingbing yun? Tsaka wala po talaga akong balak magsalita regarding sa issue nyo. Even sa pagkwento nung sa pag-uusap namin ni Kuya Rab and sa mga realizations, mga lessons na nakuha ako sa pag-alis ko sa Kalingap, wala talaga akong balak i-share yun. Shinare ko lang yun kasi parang pinapalabas nyo na sobrang sama ng Kalingap. Sobrang sama ni Kuya Val and ni Kuya Rab, di ba? Even yung mga dating beneficiaries nagsasalita sa, hindi naman pala kasi dalawa lang naman sila. Nagsasalita ng against kay Kuya Rab and kay Kuya Val na parang ang sama-sama nila na maraming nakikita or nararamdaman na mali na nangyayari sa loob ng community. 7 months po ako sa Kalingap. 7 months po ako naging beneficiary ni Kuya Rab and wala po akong nakitang mali and masama na ginagawa nila. And yung mga sinabi ko regarding sa Kalingap, lahat po yun about sa akin, about sa realizations ko, about sa mga lessons na nakuha ko, and sa kung anong totoo ang para sa akin kila Kuya Rab and kay Kuya Val. So, bakit parang triggered po kayo? Diba? Bakit dinadivert nyo sa akin ang issue? Bakit ako ngayon ang gusto nyong pag-fiesta? Gusto nila yan. Para sa imo ang intensyon sa mga tao. Para ikaw ang mabas. Ng mga reactors. Nang damay sila, nang damay. Diba? Bakit dinadamay nyo ako sa issue nyo? Hindi nga ako nakikialam sa inyo. Grabe yan guys, magkwento yan ang about sa mga nangyari. Like mga scripted, mga ginagawa nila. Hindi pa rin nila yun. Hindi yun naalis. Hindi naalis si Joy. Ginagawa ko. Pati nang nagkaroon ako ng jacket ko yan. Yan, hindi ko na po alam kung saan ko dito nagsalita na about sa akin. So, yun po ang yan ang side of the story ko. So, ang hirap lang kasi iniiwas ko na nga ang sarili ko dyan sa mga issue nyo. Diba, pumasok sa live ko si Kuya
si Kuya Doc Love. 'Di ba? Nung wala pa yung issue, wala pang tulfuan nangyayari. 'Di ba, winelcome ko naman po siya kasi ayoko nga magtanim ng hatred sa ibang tao, 'di ba? And ayaw kong mag-side kung saan-saan. Pero after nung ginawa nyo kay Kuya Val and kay Kuya Rob, syempre para sa akin, hindi dahil sa sa may binigay sa aking opportunity si Kuya Rob, hindi ko nga po yun inaasahan. Hindi ko inaasahan na manonotice nila yung pagkwento ko. Kasi kwento lang naman po yun. Kwento yun regarding sa akin, about sa akin. So, parang, bakit natitriggered kayo? 'Di ba? Oo naman. Tsaka, saan mo nakuha yung sul-sul-sul-sul mo? And yung balingbing mo na sinasabi? Kay Redsin yan. Kay Redsin. Kay Dr. Lab. Grabe yung mga accusations mo, kuya. Pag hindi ka po tumigil, ito po ha, ako mismo to, ako ang nagsasalita. Ako ang magrereklamo sa iyo diyan sa sa diet nyo. Patay ka, Redsin. Patay ka. Kung totoong sinasabi ni Midit nga punta sa inyo, kawawa ka. Kala mo, mumuturin talaga kita. Mumuturin ko ang pagpunta dyan para ireklamo ka. Hindi ako nakikialam sa inyo. Wala akong pakialam sa inyo, sa mga issue nyo. Kasi may mga issue din akong hinaharap and wala akong plano na idagdag yung mga sa inyo. And alam ko na mali yung ginagawa nyo. Kaya sa mga kamedit po, ito po ay galing sa akin. Ako mismo po ang nagsasalita nito. Sa mga nasa or pumasok sa Kagwapa na sinasabi na supporters ko or reactors ko, mamili po kayo. Magiging part kayo ng Team Kagwapa or dito kayo sa akin. Hindi ko na po ngayon, dati kasi wala po akong pakialam kung saan ka po mag-reaction, sino isuportahan mo, sa iyo po iyan. Kasi nga, wala naman silang ginagawang masama sa akin, wala silang sinasabing masama sa akin. Pero ngayon, na dinadawit niyo po ang pangalan ko, na pilit niyo akong sinasali dyan sa mga issue niyo, and sa akin mo binabaling ang mga bashing ngayon, hindi ko po ina-allowed ang Medit community na pumasok sa inyo. And kung magiging part man ang ibang reactor na nagsusupport sa akin, sa inyo, aalisin ko po sila sa akin mismo. Or dapat pumili lang sila, either dyan, sa community nyo o dito. Kasi hindi po ako nagtotolerate ng ganyan. Hindi ako nagtotolerate ng mga taong nagsasalitang hindi naman alam kung anong sinasabi nila. Hindi ako nagtotolerate ng mga taong baluktot ang isip. 'Di ba? Sorry sa term, pero yun talaga eh. 'Di ba? Para kalabanin mo ang mga taong tumulong sa'yo. Ang Team Guwapa nandamay. Dinamay ka at si Erika. Kung sila lang lumabas, sila hindi na magdamay-damay sa inyo, dalawa ni Erika. Diba? Hindi po ako doon agree. Kaya siguro po, kung bago yun nangyari, nalaman ko agad yun na si Kuya Rab and si Kuya Val ang ipapatulfo. Nag-advise pa po ako na pag-isipan ng mga ganyang bagay. Kasi hindi tama. Kahit saan mo tignan, hindi tama. And sa inyo, Kuya Redzen, yan. Ano ko yan sa'yo? Advice ko yan sa'yo. Na alamin mo muna ang mga term na bibitawan mo bago mo bitawan. And alamin mo muna ang kwento. Paano ko susulsulan ang taong ando na nga? 'Di ba? Paano ko susulsulan na ipatulfo si Kuya Rab at si Kuya Val? Na ako nga mismo nagulat nung nag-on air sila na si Kuya Rab tapos si Kuya Val pala ang pinapatulfo, 'di ba? Ang inirereklamo. Kaya wag niyo po ako idamay diyan sa mga issue niyo. Yan lang po. And sa mga reactors po na nagagawa ng mga reaction video agad-agad,
Yan, alamin nyo din po muna ang mga ang buong kwento bago kayo magsalita. And thank you po kay Kuya Batang Elio sa pag-reach out sa akin and kay Ma'am Bopil sa pag-send po sa akin ng video. Thank you so much po. Oh, Kasi mabait hindi ko siya. talaga yun Mga bait siya, malalaman mga bait. kung hindi sa akin sinend. Kasi hindi Si ko Ma'am naman Bopil, po sila mabait yan. pinapanood. So yan. Yan po ang side ng ko. Yan ang pagpapaliwanag ko ng side ko. Ingat po kayo palagi. And stay kind, stay happy. Kahit hindi nakakatuwa ang ang mga nangyayari ngayon. Pero yun. Ay, palagi natin isipin and magbalik tanaw sa kung ano and kung nasaan tayo ngayon and sa mga blessings na binigay sa atin ni God gamit ang ibang tao. So yan po ang ko ngayon. Yan po ang advice ko ngayon. Ay, kakapagod. Pero yan, ingat po kayo palagi. God bless you po. Ako po si Medit Basilonia, aka Leche Flan Girl, na nagsasabing magpatuloy, magtiwala at manalangin. Kasi lahat ng sakripisyo, lahat ng pagod, may mapupuntahan sa tamang panahon. Hiraya, manawari. Ingat po kayo. Bye po. Sana po nasagot ko ang mga katanungan nyo. Kung may mga tanong pa po kayo, feel free. Mag-comment po kayo dyan at babasahin ko po. Bye po.